Patay ang isang construction worker matapos madaganan ng gumuhong bahay sa Quezon City kaninang hating gabi. Ang itinatayong bahay na pag-alamang walang building permit. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, bakit naman gumuho ang bahay? Jess, malambot daw ang lupa malapit sa creek at hindi raw kinaya ng pundasyon ang bigat ng istruktura. Kaya heto makikita ninyo, gumuho ang itinatayong bahay rito. At kung mapapansin ninyo, buong-buo yung istruktura kasi nga nabunot yan mula sa pader. Kaya dahil nga na gumuho ang istrukturang ito, plywood muna ang ginagawang tawiran o yung pansamantalang tawiran dito. Maingat ang galaw ko ngayon. Papansin nyo, di ako naglalakad, di ba? At yung mga residente rin dito, maingat sa paggalaw dahil one wrong move at pwede kaming mahulog sa ilog. Kahapon nga lang, isang construction worker ang nadaganan ng bahay at nasawi. Nagsigawan ang mga residenteng ito sa barangay Bahay Toro sa Quezon City pasado hating gabi ng Sabado. Bigla kasing gumuho ang ginagawang bahay na ito na nasa gilid ng Culiat Creek. Ang isa sa mga residente napaiyak na lang. May ilang bumaba para hanapin ang mga construction worker na gumagawa ng bahay. Matapos ang ilang minuto, 4 na lalaki ang nasa jeep. Pero may isang hindi mahanap. Yun pala, nadaganan siya ng gumuhong bahay hanggang sa nalunod sa sapa. Mag-aalas 7 na ng umaga nang maiahon ng kanyang katawan. Kinilala siyang si Eliazar Talarion o Totoy, 39 anyos. Isa siya sa mga construction worker ng pinapagawang bahay. Ang asawa niya si Tere, hindi makapaniwala sa nangyari. Ilang oras daw bago ang trahedya, nanlambing pa si Totoy dahil pagod kaka-overtime sa trabaho. Yung time na yun na pala yung huling halik niya sa akin. Tingin niya sa akin. Hindi ko Lumabas sa pagsisiyasat ng Quezon City Police na sobrang lapit sa creek ng ginagawang bahay na sinimulang itayo noong Oktubre ng nakaraang taon. Wala rin daw itong building permit. Yung structure po kasi, nasa malapit po siya sa creek at saka mapapansin po natin na di siya fit para tayuan ng 2-story building. Malambot po yung pundasyon. Naisugod sa ospital ang 4 na iba pang sugatan kabilang ang may-ari ng ginagawang bahay. Nakikipag-areglo na ang may-ari sa naulilang pamilya ng construction worker na si Totoy na magdiriwang pa naman sana ng kanyang ika-40 kaarawan. Lahat gagawin para sa amin dalawa. Hindi siya naglilihim sa akin. Lahat kung anong gagawin niya, sinasabi niya. Kung saan siya pupunta, anong oras uuwi. Nakaburol na si Totoy sa multipurpose hall ng Barangay Bahay Toro. Hindi na raw magsasampa ng kaso ang pamilya ni Totoy basta tutulungan sila sa gasto sa burol at sa pagpapalibing. Balik sa inyo. Brian, kita naman natin dyan sa video sa likod mo, at least sa background mo, makikita natin marami pang bahay na nakatayo dyan sa may creek at katulad nga ng sinabi kanina ng ilang mga otoridad dyan, hindi naman fit yung lugar dahil nga malambot yung lupa, hindi siya fit para sa mga istruktura o mga bahay na at least 2 palapag. Ang tanong, marami pa bang bahay dyan na medyo dapat atang busisiin ng mga otoridad? Oo, Jess. Katunayan, itong nakikita nyo naman sa likuran natin, 5 pamilya ang nakatira dyan. Ito namang nakikita ko sa harap ko, pero hindi na nakikita sa camera, 3 na pamilya nakatira dyan. So mga nasa 40 ang bilang ng mga taong nakatira rito sa gilid ng creek. May mga bata rito na nakatira. Kaya imaginein mo yung takot nila ngayon dahil nga nakikita nyo yung gumuhong bahay. Tapos ito yung plywood nga na binanggit natin kanina na ginagawang tawiran. Napakakitid talaga. At dito tumatawid talaga yung mga residente, yung mga bata ngayon dahil nga wala silang mapuntahan Diba? Dahil nga gumuho na yung buong istruktura. Tinanong namin sila kung bakit nga ba sila nandito. Sabi nila, wala silang ibang matirahan. Diba? Siyempre, mahal ang pamumuhay dito sa Metro Manila. Kaya dito sila nanirahan sa gilid ng creek. Ang tanong naman kung tutulungan sila ng City Hall, kung papayag ba sila na lumipat, ang sagot nila ay oo, basta maayos ang kanilang lilipatan. Balik sa inyo. Nag-uulat mula sa Quezon City. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon.
Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.